tayo magpapatuloy sa ating pag-aaral sa aklat ng Isaya at tayo nga po ay magbubukas ng panibagong kabanata sa chapter 64, no? So, yan po. Pero bago po ang lahat, tayo po muna ay sama-samang manalangin. Samahan niyo po. Panginoon, na dakila sa lahat, maraming salamat po sa oras na to, sa patuloy namin pag-aaral, sa opportunity na bigay mo na kami patuloy na matuto. Ang lubuksang bagong kabanata, chapter 64 ay ito ay mas maunawaan namin, Panginoon, sabay-sabay kaming matuto, at ito ay mas makilala ka pa namin lalo, Panginoon, na ang mga makakarinig, makapanood ng video na to ay sabay naming matuto. At ganoon din po sa mga kapatid sa online na magkaroon sila ng stable na connection at sama-sama kaming maunawaan ang iyong mensahe ngayong gabi. Maraming salamat po. Sa iyo lamang po ang lahat ng papurit parangal, in Jesus' name. Amen. Yan, medyo may background music lang po tayo, no? Kasi yung kapitbahay ng church ay mayroong konting kasiyahan, kaya medyo may oh, natatanggal yan. alin po? Yung boses sa labas. Paano po? Paano kaya po? Ay, sa ano? Sige. Settings. Ay, nawala. Wala. Dito ka, dito. Dati sa akin natatanggal ko. Huh? Pag-clinic ko ba to? Slow connection, hindi. Kaya Parang mo- wala. Ay, to! Hindi. Yan, hindi. Ay, hindi yan eh. Hindi. Volume 1, gano'n. Enhance. Yan, Yun. enhance. Enhance Yan, voice. yan, pareho yan. Yan. Ayan, okay. Tama. Ayan, so okay po. Pasensya po sa konting commercial. Inayos lang po natin yung background para po at least hindi masyado marinig yung nagbibideo kayo sa may likod ng church, no? Ayun nga po. So kahapon nga po, natapos natin ang kabanata 63 at ito nga po ay nagtatapos no na mayroong patuloy na pagsusumamo ng mga Israelita at sa tulong din ng propeta Isaiah na humihingi nga po ng presensya ng Panginoon dahil nandun nga po yung pananabik at yung parang pagpiling nila wala silang nararamdamang tulong mula sa Diyos, pero ito ay isang pagsusumamo nga po na nagpapakita ng mas malalim na imahe ng pagkasabik sa Panginoon, no? At alam naman natin kung ano yung nangyari sa mga tao sa Jerusalem, at yun nga po ay yung kanilang pangungulila sa Panginoon. At dito ay nag-aanyaya nga pong kabanata sa atin na tayo ay patuloy na kilalanin at pagnilayan ang mga ginawa ng Panginoon noong una pa. At ito ay isang malinaw na tumutukoy sa malalim na relasyon ng Diyos sa kanyang bayan, no? Maraming sitwasyon ang mga Israelita na nakaranas ng mga samut-saring kabigatan, lalo na doon sa sila sinakop, no, ng mga ibang bansa, ng ibang mga dayuhan, at dito ay nakaranas nga sila ng sobrang kabigatan at pagdurusa. Ayan, so dito ay pinapaalalahanan din tayo na ang kabanata ito ay nagsisilbing isang makapangyarihang propesiya o piraso ng propesiya na tumutukoy sa maraming usapin tungkol sa ginawa ng Panginoon sa kanyang bayan. So tandaan natin mga kapatid na itong mga to ay propesiya pa lamang, no, sa panahon ni propeta Isaiah. At ito ay kumbaga sa panahon natin ay nangyari na, no, yung pagtubos ng Panginoon. At yung buong kabanata nga ay tumatalakay dun sa unang bahagi na ang Panginoong Hesus ay tila yung suot-suot niya ay puno ng dugo, no, o yung kulay pula, no, na tumutukoy nga po sa kanyang pagliligtas at paghatol. So yan ay maraming mga tema at aral ang natutunan natin sa bahagi ng 63, at ito ay pagninilay at yung pagsusumamo, no, ng
ng bayan. So dito ay ito ay pagpapatuloy ng Kabanata 63. Ang Kabanata 64 ay tumutukoy pa rin sa isang malalim na panalangin, no? Malalim na panalangin na panaghoy. Malalim na panalangin ng panaghoy at pagsusumamo. So, ayan, magandang gabi. Yan, ay mga kaibigan ko dyan sa ating monan. Magandang gabi po sa inyo dyan. So, binibigyan diin dito ang diwa ng pananabik ng mga Israelita at tulad ng natalakay sa huling bahagi ng chapter 63. At dito nga po para sa pamagitan sa gitna ng kanilang paghihirap or yung inaano nga nila ang Panginoon, nagdanalangin sila na mamagitna or magkaroon ng banal na intervensyon mula sa Panginoon. Inilalarawan nito ang isang malalim na pananabik para sa malinaw na presensya at yun nga po, no, intervensyon ng Diyos sa panahon ng pagsuway, paghatol, pagkawasak. Ang kabanata ay isang pagsusumamo para sa awa, kapatawaran at pagpapanumbalik. No? Na-discuss natin kagabi na andun nga yung na nalulungkot ang mga taong ito dahil sa kanilang sitwasyon at siyempre sila ay naghihintay, no? At kaya po naghihintay sila ng gabay na naalala nila, no, yung mga ginawa ng Panginoon during sa panahon ni Moises. Yan. Ang kabanatang ito ay sumasalamin sa espiritual na kalagayan ng isang bayang pinanghihinaan ng loob dahil sa kanilang mga kalagayan na binibigyan din ang makapangyarihan at awa ng Diyos. Kasi nga, itong part na to, ito yung nangangailangan sila ng tulong, no? At kahit si Propeta Isaiah sa huling bahagi ng 63 ay siya yung humihingi siya yung namamagitna, no, para dun sa kanyang bayan na tingnan mo ang iyong bayan, tingnan mo wala sa iyong trono, no, ang kanilang sitwasyon. So bilang mga anak na tila ay napalayo or nasa sitwasyon ng pangangailangan ay tumatawag sa kanilang ama, no, na humingi ng lolo, humingi ng tulong upang makaalis doon sa ganong kabigatan. So spiritual na paghihina, no, nararanasan natin ngayon. Actually, maraming sitwasyon na ako ay nanghihina, no, minsan nadi-discourage, pero tulad ng paalaala ng Propeta Isaiah sa kanyang aklat, no, patuloy lang na magtiwala sa Panginoon dahil tulad ng kanyang bayan na nakaranas ng kabigatan at pagdurusa ay hindi lumayo ang Panginoon, no? Yan. So makikita rin natin ang konteksto ng kabanatang ito na isinulat ito sa panahon ng pambansang krisis para sa Israel. So malamang pagkatapos sa Babylonia, ang mga Israelita ay bumalik sa isang nawasak na Jerusalem, no? Bumalik sila doon sa kanilang lugar at nakita nila talagang walang ni isang kaaya-ayang parte ng kanilang bayan, no? At talagang totally bagsak na bagsak, wasak na wasak. So parang nakatiwangwang o nakatenggang lupain. Yan. So ang pag-unawa sa makasaysayang kontekstong ito ay nagpapayaman sa ating interpretasyon ng kabanata at nagbibigay diin sa kaugnayan nito sa mas malawak na propetikong panitikan. Ang panalangin ay akma sa panahon pagkatapos ng pagkawasak ng Jerusalem noong 586 BC nang ang mga nakaligtas ay nakipagbuno sa mga sirang pader at isang nasunog na templo. At ito nga po yung mapapag-aralan natin sa 2 Kings 25 na tumutukoy nga po kina Nebuchadnezzar at doon sa kanyang pinunong tanod, no? Daran. I think, check ko yung pangalan, medyo nabulol ako doon sa pangalan na yun eh. So si Isaiah sa sumulat
Mahigit isang siglo na ang nakalilipas ay nagsalita ng propesiya para sa mga labi sa hinaharap o sa mga in the future, no? Yan. So, ang kabanatang ito ay bahagi ng isang mas malawak na propetikong salaysay sa aklat ni Isayas na tumatalakay sa mga tema ng paghuhukom, pag-asa at pagpapanumbalik para sa bayan ng Israel. Ang kabanatang ito ay partikular na makabuluhan dahil nagpapahayag ito ng matinding pananabik para sa interbensyon ng Diyos at pagkilala sa mga kasalanan ng bayan. No? Makita natin yung sitwasyon na nasira yung templo, nasira yung sanctuaryo, nasira ang buong lugar. Sila ay sinakop, no, ng Babylonia, at dito nakita natin na sila ay yung pakiramdam na napanghinaan, no, nawalan sila ng parang comfort, at doon ay nagkaroon sila ng pagkalungkot. Yan. So dito makikita natin na nandoon yung pananabik ng Israelita sa Panginoon. Ang kabanatang ito rin ay isang mapangyarihang panalangin na nagsisilbing isang malalim na panaghoy at isang panawagan para sa banal na intervention. Ayan, so dito ang mga so may mga pangunahing talata ang kabanata na ito ay nagbubuklod sa mga makabugbag damdaming tema at mensahe nito. Yun nga ay dito mababasa natin ang talata, ang unang talata na sinabi na bakit hindi mo buksan ang langit at bumaba ka sa mundong ibabaw. Ang mga bundok ay manginig sa takot sa iyong harapan, no? Tila ito ay humihingi ng mabilisang o agarang tulong, no? Na ito ay nagsusumamo ang mga Israelita para sa intervention ng Diyos dahil nga doon sa sitwasyon nila na nararanasan. At sa talatang pang-4, isang katauhan ay wala pang nakikita o naririnig na Diyos maliban sa iyo. Ikaw na tumutugon sa mga dalangin ng mga umaasa sa iyo. So dito nga po ay natatanging Diyos na tanging siya lamang ang makakagawa ng mga imposibleng kaganapan, no? Natalakay nga yung ginawang interbensyon ng Diyos sa panahon ni Moises, at makikita natin na ito ay walang ibang makakagawa kundi ang Diyos lamang. Yan, sa talata 6, lahat tayo ay naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa natin maruruming basahan ang katulad. So dito kinikilala ng teksto ang makasalanang kalagayan ng mga tao na nagpapaalala sa kanila ng pangangailangan para sa pagsisisi. At hindi naman kaila sa atin ang mga sitwasyon ng mga Israelita, no, sa loob ng 63 chapters ay nakita natin yung naging buhay ng mga ito sa iba't ibang panahon, no? At dito ay mas lalong nakita ng mga tao dito na yung pangangailangan nila ng tulong mula sa Panginoon sa kabila ng kanilang mga nagawang pagtalikod. Okay, so yan. So makikita rin natin na sitwasyon ng Israelita sa kabanatang ito na binanggit nga sa unang talata na buksan ang langit. Ito nga po ay paghihingi ng tulong o interbensyon ng Diyos na nakikita natin sa MBB, buksan ang langit. Sa King James Version, punitin na langit. So ito nga po ay umalingaw sa Exodus 19 at sa Theophany sa Sinai. Ang parehong pandiwa ay lumilitaw ng ang langit ay napunit sa binyag ni Jesus, na makikita natin sa Marcos 1:10, no? Ito yung may bumabang parang kalapati ata. Okay, basta. Yan, no? So marunuming basahan, siyempre tumutukoy ito sa literal na damit na madumi na nagbibigay diin sa ganap na karumihan. At siyempre ito nga po ay yung nature o yung tao mismo, no? Yan, nanginginig na tutunaw ng mga bundok. So again, ito ay natalakay sa Mikas 1:4 na
Yan, tumutukoy sa nanginginig ng mga bansa na pagbumaba, no, ang Panginoon. Yan. So, magpapalayok, alam naman natin ito ay yung paghuhubog o yung gumagawa na parang putik na nagiging palayok, na ito ay sumisimbolo sa soberanong karapatan ng Diyos na hubugin ang kanyang bayan. Mababasa rin natin ito sa Jeremias 8, chapter 18, 1-6 at sa mga taga-Roma 9, chapter 9 verse 20-21. So ang pagiging ama ng Diyos, Yahweh. So bihira sa lumang tipan, ngunit binibigyan din ito na naglalarawan sa turo ni Jesus, Mateo 6:9. So makikita rin natin sa kabanatang ito ang yung mga related na pangyayari sa bagong tipan, no? Sa 1 Corinthians 2:9, nabanggit dito na ang talatang ito ay binibigyan diin o ine-emphasize ang mga hindi maisip na plano ng Diyos or hindi maarok, no, para sa mga mananampalataya. Ang rebelding bansa na inihambing sa naghahanap ng mga hintil sa Romans 10:20. At ang panalangin ni Nehemias ay sumasalamin sa parehong pattern, no? Yung papuri, pag-amin, at petisyon. So sa Daniel naman, gumagamit ang Daniel chapter 9 ng wikang tulad ni Isaias ng ipagtapat ang pambansang kasalanan noong panahon ng pagkatapon. At siyempre sa Exodus 32-34 ng chapter, ang pamamagitan ni Moises. So, yun ba natin, natalakay natin sa mga nakarang araw. Okay? So, dito, ang kabanatang ito ay mas nagbibigay diin sa pangangailangan o sa paghihingi ng tulong ng mga Israelita sa panahon ng kanilang kabigatan. Ang importanteng maunawaan natin dito, napakahalaga na ang panalangin ay nagsisimula sa tapat na panaghoy. No, maraming panalangin ang bawat isa, no? Pero tandaan natin, alam ng Diyos kung ano yung totoo. Alam ng Diyos kung ano yung laman ng puso natin. Kaya inaanyayahan tayo na ang mga hilaw na paglalarawan ng pagkawasak, no? Inaanyayahan ng Diyos ang mga hilaw na paglalarawan ng pagkawasak. Ibig sabihin, ito ay tumutukoy sa huwad, no, na pagsasagawa ng panalangin, kundi dapat tayo ay maging tapat sa Kanya. O nararamdaman natin tulad ng mga Israelita sa panahon na to, na sila ay tila tulungan mo kami, no? Baga mayroong instant na paghihingi ng intervention. So ang pag-amin ay napakahalaga. So ang pag-amin ay pangkalahatan at personal. So ang pag-amin or pagsisisi o pagtanggap sa nagawang kasalanan o pag-acknowledgement ay mahalaga sa bahaging ito, no, na makikita natin dahil sa ating pangangailangan sa tulong ng Panginoon, no. Ito rin yung pagbibigay pagbibigay diin na tanging ang Diyos ang ating kailangan at hindi natin kayang gawin mula sa ating mga sarili. Ang pag-asa ay sumasandal sa katangian ng Diyos. Yan, tulad nga po nun, tayo ay patuloy na umasa at magtiwala sa Panginoon na hindi sa ating mga sariling kakayahan. So napakahalaga, no? Nakita natin ang mga Israelita ay namuhay sila, no? Nagtiwala sila sa kanilang mga sarili, sa ibang tao, at mas nagresulta ito ng paglayo nila sa Panginoon, pagsuway o pagtalikod nila sa Diyos. So ang muling pagkabuhay ay nangangailangan ng inisyatiba ng Diyos. So walang estratehiya ang makakapalit o sana'y punitin mo ang mga langit, no? Tanging ang Diyos lamang ang makakagawa nito, na dapat dito na maunawaan at makita yung katapatan ng Panginoon sa kanyang bayan. At dito ang pagpanumbalik ng layunin upang pagpalain ang mga bansa. So again, kapag kumilos ang Diyos, alam natin na ito ay maganda ang kalalabasan or para sa kanyang bayan and for His glory. So kapag kumilos ang Diyos, ang mga bansa ay manginginig.
at kikilalanin siya. This is the highest, this is the authority na kahit yung ano, 'di ba, kahit yung demonyo nanginginig pa, no? Siya na tinutupad ang tibok ng puso ng banal na kasulatan bilang misyonero. And so, ayan. Dito naman sa bahaging ito, makikita natin ang relasyon ng kabanata, no? Para sa ating mga mananampalataya sa panahon ngayon. Ito ay nagpapaalaala sa atin o sa mga susunod pa henerasyon ng kapag napalibutan tayo ng guho, cultural man, personal o spiritual, ang una nating hakbang ay pataas. Tingin sa taas, tawag sa Diyos, at taos pusong humingi ng kapatawaran at ng tulong. So, ang iba ay tingin sa likod, tingin sa kanan, tingin sa kaliwa, at humahanap ng taong makatulong sa kanila. Pero again, dito po, no, bilang mga mananampalataya, tayo ay pinapaalalahanan, kahit sa simula pa man ng ating pag-aaral, makikita natin na wala tayong ibang dapat na asahan kundi ang Panginoon. Ang Diyos na siyang patuloy na kumakalinga sa atin. At ganoon din, no? Magtiwala sa amang magpapalayok na humubog ng basag luwad tungo sa mga sisidlan ng karangalan. Dahil ito nga, no, mangyayari talaga na tayo ay makakaranas sa mga kabigatan at talagang ito po yung breaking point upang tayo ay magkaroon ulit ng maayos na yung paglago, no? Yan. Again, may mga aral sa bahagi sa kabanatang ito na ating matututunan sa ating pag-aaral. Makikita natin dito sa unang aral na makikita natin ay kilalanin ang ating pangangailangan sa Diyos. So, ang kabanata po ay nagpapaalala sa atin ng matinding pangangailangan para sa presensya ng Diyos. Tandaan natin, tulad ng mga Israelita, no, dito sa kabanatang ito, sila ay nagsusumamo. So, sa panahon natin, sa sitwasyon din natin, tayo ay mangangailangan, no? Tayo ay araw-araw, actually. Hindi dahil tayo may magandang sitwasyon o napakasaya natin. Tandaan, lagi natin kailangan ang presensya ng Panginoon dahil ito ang patuloy na magpapatibay ng ating relasyon sa Kanya. Kung ba tayo yung umaasa at nagtitiwala sa Kanya. So nagsisimula ang kabanata sa isang taos-pusong pagsusumamo na sinabi dito na usanay punitin mo ang langit at bumaba. So makikita natin dito kung yung pagdepende, yung pagiging umaasa o yun nga nagiging depende tayo sa Panginoon, no? Wala tayong ibang tinatawag kahit sa sarili natin kundi ang Diyos lamang. Sa pangalawang aral, kilalanin ang kahangangang kapangyarihan ng Diyos. So dito, alam naman natin, no, marami natalakay na tungkol sa mga ginawa ng Panginoon mula pa nung una sa mga Israelita. At dito ay binibigyang linaw at binibigyang diin ang kapangyarihan ng Diyos na dapat nating makita, no? Ang imaheng ito ay nagsisilbing isang makapangyarihang palaala ng soberanya ng Diyos sa lahat ng nilikha. Again, sa pamamagitan ng pagkilala sa kanyang kapangyarihan, tayo ay makakatagpo ng kapayapaan at katiyakan. Knee down, look up, yes. Tiklop tuhod, prayer talaga, Brother Edgar. Nandiyan ka na pala, Brother Edgar, magandang gabi. Ayan. So, dahil alam nating ang lumika ng sa sinukob ang may control sa ating buhay, anuman ang mga hamon na ating kinakaharap ay siguradong magtatagumpay, no? Yan. So yakapin ang pagpapakumbaba sa harap ng Diyos. Humility, pagsuko, pagtitiwala, surrender sa Panginoon, no? Ipinapakumbaba tayo ng talatang ito, talatang 6 na sa katotohanan na lahat ng ating matuwid na gawain ay parang maruruming basahan, no?
ano man ang gawin natin, ano mang sitwasyon, ano mang kaya accomplishment, tandaan ito po ay para lang tayo isang maduming basahan sa harap ng Diyos. So hinihikayat tayo ng talatang ito na lumapit sa Diyos ng may pagpapakumbaba. Yan. So kinikilala na ang ating sariling mga pagsisikap ay hindi sapat kung wala ang kanyang biyaya. We are nothing, mga kapatid. At ito yung pinaka mahalagang maunawaan natin. Ano man ang gawin natin, no? Tayo po ay patuloy na binibiyayaan ng Diyos. Ang pagyakap sa pagpapakumbaba ay nagbibigay daan sa atin na mas umas sa lakas at karunungan ng Diyos. No? Sabi nga ni Pablo, kapag sa tuwing ako'y nanghihina, doon ako lumalakas. Kasi alam niya na wala siyang kakayahan, kundi ito yung magmumula lamang sa Panginoon. Sa halip na sa ating sarili tayo umasa, ay sa Diyos tayo patuloy, dumepende at magtiwala. Pang-apat, humingi ng kapatawaran sa Diyos. Ito po yung napaka-importante, no? Na mahalaga ang paghingi ng kapatawaran. Na habang si Isaias ay nananaghoy, itinago mo ang iyong muka sa amin at ibinigay mo kami sa kamay ng aming kasamaan. So, sa talata 7, ito ay nagsisilbing panawagan sa pagsisisi. Again, hindi nawawala po no, yung paggalok, pagtawag ng tao na ng Diyos, ng propeta na tayo ay magsisi. Kadalasan sa atin, tayo ay nakakalimot at hindi tayo nagkakaroon ng maayos na pag-submit sa Panginoon. Again, ang regular na pagtatapat ng ating mga pagkukulang ay maaaring mantong sa espiritual na pagpapanibago. Dahil puso, no, alam ng Diyos yung pagpapakumbaba, no, na nakikita sa atin na tayo ay nagtitiwala sa Kanya. Yan po ang pinakamahalaga sa lahat, na tayo ay mas dumidepende sa Diyos. Again, ang kabanatang ito ay napakaraming aral na pwede natin matutunan, tulad ng Kabanata 63 na patuloy na humihingi, nagsusumamo sa Panginoon. Ito ay nagpapakita ng pag-asa at pagtitiwala sa Diyos. Panglima, magtiwala sa katapatan ng Diyos. Sa dami na ng ating napag-aralan, nakita natin kung hindi natapos ang katapatan ng Diyos sa kanyang bayan, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pagmamahal dito, no? At ang sitwasyon na ngunit gayon, O Panginoon, Ikaw ang aming Ama, kami ang luwad, at Ikaw ang magpapalayok. So ito ay metapora, no? Pagkanin tulad ng isang magpapalayok at luwad ay naglalarawan ng patuloy na gawain ng Diyos sa ating buhay. Again, siya po yung ating creator, siya ang ating Diyos, kaya wala tayong ibang aasahan o pagkakatiwalaan kundi siya lamang, no? At hindi ang ating mga sarili. Again, linangin ang puso ng pagsamba, maging matyaga sa takdang panahon ng Diyos, at pagnilayan ang mga nakaraang katapatan ng Diyos. Yan po yung mga aral na matututunan natin sa kabanatang ito. At ganoon din, no, yung pagyamani ng komunidad at yung pamamagitan o yung intervention, no, na tinatampok ng kabanata ang kahalagahan ng komunidad at pamamagitan na habang nagsasalita si Isaias para sa mga tao, ang pakikibahagi sa panalangin at suporta para sa isa ay nagpapalakas ng ating ugnayan at nag-aanyaya sa presensya ng Diyos. At siyempre yung asahan ang pangwakas na pagtubos ng Diyos. Although panahon na to ay hindi pa nga nangyayari yung pagtubos ng Panginoon, pero dito makikita natin na inaanyayahan ng propeta Isaiah ang mga Kristiyano ngayon na tayo ay andun yung pagtitiwala, yung pag-asa at yung katiyakan ng mga pangako ng Panginoon. Siyempre yung kaligtasan at yung pagtubos sa atin. So maaari nating malampasan ang mga hamon ng buhay ng may katiyakan na ang plano ng Diyos na tumutubos ay nabubunyag. Again, ito ay humahantong sa atin sa buhay na walang hanggang kasama niya.
ito naman po yung ating pagkakahati-hati sa mga talata sa kabanatang ito. So, ang mga pangunahing tema ng Isaiah 64 ay kinabibilangan ng pagsisisi, pag-asa, at pagkilala sa soberanya ng Diyos. Sa mga unang talata hanggang 4, masigasig na nananawagan ang mayakda sa Diyos na buksan ang langit at bumaba na nagpapakita ng desperasyon ng mga tao para sa banal na tulong. At dito nga po makita natin na sila ay nagsusumamo sa bahaging ito na tila ay humihingi ng agarang aksyon, no, mula sa Panginoon. So ang kabanata ay nagsisilbing palaala na kahit sa gitna ng kahirapan, maaaring hanapin ng mga tapat ang presensya at pamamagitan ng Diyos. No? Ano man, in the midst of trial, in the midst of some situation na tayo ay lubos na nakakaunawa na hindi natin kaya mag-isa, kundi tayo ay patuloy na humingi ng gabay, proteksyon sa Panginoon. Ang mga talata 1 hanggang 3 ay isang paghingi para sa banal na pamamagitan ni Yahweh. Sa talata 4 hanggang 7, ito naman po ay pagkilala sa pagkakasala sa mga nagagawang pagsuway o pagtalikod ng mga tao sa Panginoon. At sa talata 8 hanggang 12, again, isang pagsusumamo para sa awa at pagpapanumbalik ng Diyos. Yan. So, yan. Bye-bye. So, again, tatalakay natin sa bukas, no, yung nga pong mga unang bahagi ng Kabanata 64 na mayroong isang masidhing pagsusumamo na humihingi ng agarang interbensyon mula sa Panginoon, na dito nga po ay yung sinasabi yung pagbubukas ng langit upang makita ng Diyos ang kanilang sitwasyon at bumaba siya, no? So dito ang paputulang wikang ito ay kumakatawan sa isang malalim na pananabik para sa direktang pakikilahok, no? Direktang pakikilahok ng Diyos sa mga gawain ng kanyang bayan. So ang mga bundok na nanginginig at ang kasunod ng mga analohiya ng apoy at kumukulong tubig ay mga pagpapaywatig ng isang nakapagpapabago at hindi may kakailang pakikilagtagpo sa banal na presensya. So, ang paggamit ng apoy ay isang simbolo ng paglilinis at paghatol. No? Alam natin yung paglilinis ay tulad ng ginto, no, na dumadaan sa apoy upang tanggalin yung dumi nito. At yung paghatol, syempre, yung kaparusahan. Yan. So, ito ay nagmumungkahi ng isang pagnanais na baguhin at linisin ng Diyos, hindi lamang ang kanyang bayan, kundi upang igiit ang kanyang soberanya sa mga bansa. Again, ang propeta Isaiah ay sumisigaw sa Panginoon na buksan ang langit at bumaba ng may di mapagkakamalang kapangyarihan. Tulad ng minsang niyanig niya ang bundok Sinai. No? Yan. So, ang ganitong pagpapakita at ay tatakutin ang mga kaaway ng Israel at muling bubuhayin ang pananampalataya ng bansa. Ayan, so dito makikita natin yung presensya ng Diyos, epekto ng pagdating ng Diyos at ang kapangyarihan at ang kakayahan ng Diyos. Ayan, sa mga talata 5 hanggang 7, ito naman po yung pagkilala sa pagkaasala ng tao na inaamin nila, no, na sila nga po ay nagagawa ng mga pagkaasala at dito ay mas kinakailangan nila ang gabay at yung interbensyon ng Diyos. So dito, inaamin ng komunidad na pinukaw nito ang galit ng Diyos sa pamamagitan ng patuloy na paggawa ng mali. Kaya nga, maging ang kanilang mga matuwid na gawa ay parang maruruming basahan, no? Wala, no? Parang hindi ito yung magiging basehan, no? Na nagpapatunay na ang kasalanan ay nagdungis sa lahat. Dahil sa pagkakasala, walang tumatawag sa Diyos. Sa halip, ang Panginoon ay ibinigay tayo sa kapangyarihan ng ating mga kasamaan. Na kinikilala ng mga tao na kung wala ang banal na awa, sila ay walang spiritual na buhay. No? Ephesians 2:1.
Yan. So, ang mga talatang ito ay naglilipat ng focus mula sa isang pakiusap para sa intervention patungo sa isang pagkilala sa kawalan ng karapat-dapat ng mga tao. Dito makikita natin yung natatanging tungkulin ng Diyos na makikita natin sa talata 4 na walang sinuman na nakakita o nakarinig na isang Diyos na tulad ni Yahweh. At yung kasalanan at yung paghihiwalay na hinaharap ng kabanata ang katotohanan ng kasalanan na sinasabi na ang mga tao ay naging marumi dahil sa kasalanan. At ang kanilang mga matuwid na gawa ay parang maruming basahan. So still, andun pa rin, no? Ano pa rin. So banal na pagkadismaya, binibigyan diin ng teksto ang mga kasamaan ng tao ang naghiwalay sa kanila mula sa Diyos na humahantong sa isang pakiramdam ng pagkaabandona at kawalan ng pag-asa. No? Sa kabila ng kanilang pagtalikod, pagsuway, ay ito yung kanilang nararanasan. No? Tila sila ay malayo sa Panginoon at tila iniisip nila sila ay naabandona. No? So, again, ang bahagi ito ng kabanata ay katulad ng pagkabuot ng Diyos sa mga tao sa panahon ng bagong tipan na makikita natin na inihayag sa Romans 1:18 to 32. At sa mga talata 8 hanggang 12 ay tumutukoy ito sa isang paghiling para sa awa at pagpapanumbalik ng Diyos. At ito nga po, no, lumipat si Isaias mula sa kawalan ng pag-asa patungo sa pag-asa. So ang Diyos ay kapwa ating Ama at ating magpapalayok na may kakayahang baguhin ang kanyang mga taong napinsala. So, nandun po lagi yung yung pagbuhubog o sa pagpapanibago. Ay susumamo ang propeta ng awa. Hinihiling sa Diyos na huwag magalit o alalahanin ang kasalanan magpakailanman. So, tinuturo niya ang paggawasak ng sayon at ang nasunog na templo. Ito yung yung dahilan sa mga nanakop, no, sa Jerusalem. At dito sila ay nagsusumamo na pipigilan mo ba ang iyong sarili ng mga bagay na ito, o Panginoon? Mananatili ka bang tahimik at pahirapan mo kami ng labis? Na magbabasa natin sa huling talata 12. Sa mga huling talata, ang tono ay lumilipat patungo sa pag-asa at pagpanumbalik sa kabila ng pagkilala sa kasalatan. Nakita natin dito yung naging sitwasyon ng mga Israelita, no, na tila pagbalik nila wala silang makitang kanais-nais at talagang mula nung nasunog at sira yung yung templo ay andoon yung kanilang yung pagdurusa. So makikita natin dito yung banal na pagkaama, ang metapora ng Diyos bilang isang magpapalayok at ang mga tao bilang luwad ay naglalarawan ng ugnayan ng paglikha at pag-asa. No, yung nabasag, nasira, nasunog ay magkakaroon ng panibagong kaayusan o katauhan, no? Kasi doon po yung Ganda gabi, Madam Wilma Cervantes. So yun, makikita rin natin dito na ito ay nagbibigay diin para sa pangangailangan ng paghubog at pagtubuhay ng Diyos. Nakakaranas tayo ng mga kabigatan, sitwasyon, pero nakita natin ang Israelita mula doon sa pagkabihag ay magkakaroon sila ng panibagong panimula, no? Restoration. Yan, 'di ba? Ang palayok, tulad din sa magpapalayok, kapag yung palayok ay gusto niyang magagawa ng bago, kanya itong sisirain, no? At gagawa siya ng panibagong forma. Yan. So, makita natin ang pag-asa sa gitna ng kawalan ng pag-asa. Siyempre, ito po yung nararamdaman mong panghihinaan ka na, tila wala ka ng ibang option or choice, pero dahil alam mo nandiyan ang Panginoon, there's always a hope, no, with God.
Kasi siya lang talaga pagmumulan ng ating kalakasan. At syempre, yung biyaya, hindi lang physical, kundi spiritual na pagkabangon. No? Yan. So, kabanata ay nagtatabo sa pagkilala, sa pagkawasak at pagkasira na kinakaharap ng Jerusalem. Ngunit, pinapanatili nito ang isang pag-asa na hindi pababayaan ng Diyos ang kanyang bayan. Marami na po tayong natalakay sa Isaiah na tangi ang Diyos ay hindi nawala ang kanyang gabay, no? Hindi nawala ang kanyang proteksyon sa kanyang bayan at nananatili siyang tapat dito. Again, dyan po muna natin tinatapos ang ating aralin ngayong hapon, ngayong gabi, no? Bukas po magsisimula po tayo sa umpisa po natin ang talata 1, no? Upang buksan natin ang kabanata 64 na ating nasimulan sa pamamagitan ng introduction. So again, tandaan natin, mahalaga na maunawaan natin ang kalikasan ng Diyos at syempre yung ating pagkaasala. At again, after that, makikita natin yung pag-asa at pagpapanumbalik na mula sa gabay ng Panginoon sa kanya ibibigay sa atin na bagong panimula. Yan. So, diyan muna natin natapos mga kapatid. Tayo po ay kita-kita muli bukas. Bukas po, gawin na rin po natin 6:30, no, para at least isang schedule lang. Talagang medyo baka kasi buti na lang mabilis yung biyahe kanina. So po, tayo po ay sama-samang manalangin. Samahan niyo po ako. Panginoon at Dakila, salamat po sa gabay, sa patuloy na karunungan na binibigay mo sa amin sa gabing ito. Salamat sa tagumpay ng gawain, sa iyong mga mensahe, sa iyong karunungan na binigay sa bawat isa sa mga ito ay aming maipamuhay. Ito ay aming patuloy na maunawaan at maisa puso, Panginoon, makilala, na patuloy ka naming asahan at pagkatiwalaan. Maraming salamat po, Lord. Gabayan niyo po kami sa aming pag-uwi at ganoon din sa mga kapatid na nasa online. Sa iyo lamang po lahat ng papurit parangal. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat po, Brother Edgar, Pastor Nanding, sa lahat po. Kasama ko si Princess at si Pastor Dom dito sa church. Kita-kita po tayo bukas, 6:30 po. At maraming salamat. God bless po. To God be the glory.